Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So first message po ninyo ay renewal. Ayan. So it's time to get clarity about your life purpose and make changes so that you're on the path most divinely suited for you. So, pwede na ang karamihan sa inyo rito, Aries. Parang gusto ninyong magkaroon ng pagbabago sa buhay ninyo. Maybe ang iba sa inyo rito is changing your lifestyle, changing the way you carry yourself, the way na bitbitin or dalhin ninyo or i-navigate ninyo ang buhay ninyo, no? Yung inyong mga sitwasyon. Siguro mas malalim din ngayon yung understanding ninyo about human psyche. Mas lumalalim din siguro ngayon ang inyong relationship, no, with the divine universe. At baka mas nagkakaroon kayo ngayon ng interest doon sa na matutunan ninyo or madiscover ninyo kung ano yung purpose ninyo sa buhay, kung ano yung yung iyong mission, ano, sa buhay ninyo. So po pwedeng papunta doon ngayon yung tinatakbo ng ano ninyo, ng isip ninyo, yung ganon, no? So good luck sa'yo. So, what else? We have 10 of Autumn. Napakaganda. Kasi yung 10 of Autumn na to, napakagandang sitwasyon. Lalo-lalo na pagdating sa inyong pamilya. Maaari kasi na contented na kayo ngayon kasama ng inyong pamilya. Siguro na-experience din nyo ngayon yung siguro yung contentment, na-experience ninyo yung satisfaction, yung fulfillment siguro, lalo-lalo na kung ano man siguro yung mga pangangailangan ninyo sa buhay ninyo, nandiyan dyan, no? Kung anong pangangailangan ninyo, anumang mga wants ninyo, maaaring unti-unti nakukuha nyo na din ito, or po pwedeng as in talagang nakapag-establish na kayo ng inyong financial situation, kaya siguro kung ano man yung needs ninyo at pati na rin yung mga wants ninyo, maaaring na-experience nyo na, nakuha nyo na, nararamdaman nyo na, no? And it is also siguro at times sa ngayon na parang relaxed kayo, no? Hindi lang kayo, kundi pati na rin yung kapamilya mo, buo ninyong pamilya siguro, para nakakapag-relax kayo, nakakangiti kayo, diba? Kasi wala kayong pinoproblema, wala kayong iniisip, wala kayong ikinaka-worry. Kasi aside siguro from nandiyan kayo para sa bawat isa, nararamdaman ninyo yung suporta, yung pagdamay sa inyo ng mahalin nyo sa buhay, nandoon din yung ninyo, nandoon din yung pagdating sa mga pangangailangan ninyo, meron kayo nun. Masasabi ninyong hindi nyo na yung poproblemahin kasi you have it already, no? Alam ninyo meron kayong mahuhugot, no, na pera. So, what else? We have 9 of Spring. Ayan. So, dito naman sa 9 of Spring, nagsipag kayo no? Sobrang sipag ninyo, sobrang marami kayong effort na ginawa sa trabaho ninyo, yung ganon. And siguro, tama lang din na alagaan ninyo ito. Tama lang na protektahan ninyo ito. Don't allow other people, 'di ba, na kuhanin ito sa iyo, or wag ninyong hayaan ng ibang tao na sabutahiin kayo, yung mga ganon, ano? So, maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, at be observant, no? Be observant sa inyong paligid kasi you never know, marami na tayong mga scammers out there, diba? Maraming manluloko. You never know kung sino nang nag-iisip ng hindi maganda towards you or towards whatever it is na bunga, kumbaga, ng inyong pagsisikap or ng inyong pagtsatsaga at hirap, diba? Kaya kayo dapat maging protective kayo sa kung ano man ang mga
pinagsikapan ninyo. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. And also, maraming salamat, no, for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Okay? So, we have stay the course. Don't panic. You're not on the wrong path. Okay? You just have a bumpy start. Learn from your experiences and keep going. Okay? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Huwag kayong kabahan. Kasi hindi kayo nagkamali. Okay? Sadyang ganun lang talaga. Maybe you're just starting sa path na medyo bumpy, medyo may mga challenging situations, pero sa una lang yan. No? Sa una lang yan. And just stay in the course, just keep going, you know. Kasi hindi ibig sabihin na merong mga bumpy start kayo, nasa maling daan kayo. Hindi naman ganon. Kasi unang-una, lagi din natin tatandaan na wala namang journey, no, sa buhay ng kahit nino man ang perfect. No? Sometimes, yun talaga. No? Ang iba, nagkakaproblema sa gitna. Ang iba sa dulo. Or siguro sa inyo dito, meron lang kayong medyo konting challenges siguro na nararanasan right at the very start. Pero pagkatapos niyan, no, once na na-solve nyo na yan, once na ano mo na yan, na naayos mo na yan, then things are going to run smoothly na, no? And you just need to learn something dito. Meron lang kayo dito kailangan matutunan sa puntong ito ng buhay ninyo. Okay? So, what else? We have pray from the heart. Prayer really can move mountains. Okay? Reach out to the divine with your heart's concerns and watch miracles unfold. So, magdasal, no? Kailangan magdasal. Lagi tayong dapat nagdadasal kasi very powerful, no? Yung ating mga dasal, lalo na kung collective prayer ito. Kung sama-sama tayo, sabay-sabay tayo na nagdadasal, you know, it is very powerful, no? Kumbaga, when it is a collective prayer, you know, parang mas malakas ang puwersa, no? At mabilis makarating sa universe. Mabilis niyang mapakinggan or mabilis niyang ma-receive, no, yung prayer natin. Kaya, laging magdadasal. Huwag kayong tamarin magdasal. Huwag kayong makakalimot magdasal. Kasi, prayer can really bring you miracles, no? So, good luck sa iyo dyan. We have recognized the signs from above. Okay, angels are sending you messages now, but you're too distracted to notice. Stay alert and open to the divine guidance. Okay, kasi ginagabayan kayo ng divine universe and nagpapadala siya, no, ng mga signs, symbols, and synchronicities sa'yo through your angels. Okay, kaya pansinin nyo naman ito kasi ito maaaring importante na marinig ninyo, mapansin ninyo, makita ninyo yung mga signs na ito. Okay? Para sa ikakabuti ng inyong sitwasyon, para magabayan kayo sa tamang daan na dapat ninyong mapuntahan. Okay? So, yon kailangan ninyo na tignan, pansinin kung ano man yung mga mga signs and symbols and synchronicities na maaaring pinapadala sa inyo. Baka ito, nakakakita siguro kayo ng mga repeating numbers. 444, that is an angel number. Butterflies, specific kind of birds, coin, feathers, no? Those are the most common elements, no, na ginagamit ng universe para magbigay sa inyo ng guidance, no? Yun ang mga usual na signs, no, or symbols na ginagamit ng universe to give you guidance. Kaya, pay attention to that, no? So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe sa inyo. By the way, there is a join button po sa baba ng video. Kung interested po kayo na mag-join sa membership, no, yun lang po ang i-click ninyo. Thank you. So, we have peaceful resolution. Ayan. So, siguro, magkakaroon kayo rito ng solusyon na sa problema. Meron siguro kayong kaaway, meron kayong nakaalitan, meron kayong nakadiskusyon, no, whatever the case may be, na meron kayong communication gap with someone, no, maaari ngayon, no, aayusin mo na to, magkakaayos na kayo, meron kang ihahain na resolusyon, no, sa problema or sa inyong sitwasyon, no, sa ngayon. Kaya po pwedeng meron ditong magbabati na. There will be reconciliation happening. Recovery,
Ayan, you will be able to recover na sa ngayon kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Pwedeng may physical ailment ang iba sa inyo na pinapagamot at siguro yung recovery na to is on that situation. You know, baka nagsisimula na kayo na makaramdam ng magandang pagbabago sa inyo nararamdaman. Okay? Pwede rin na problema ito, no? Baka, kunyari, finances, diba? Baka nagkakaproblema kayo sa pera and maybe sa ngayon, your financial situation is going to be healed, no? Kaya, kumbaga, makaka-recover na kayo sa mga losses siguro ninyo, makaka-recover na kayo sa mga natalo ninyo, or whatsoever, no? So, final message ninyo is wait. Yan, maghintay lang daw kayo. Kung kayo ay may hinihintay, kung kayo ay merong ipinagdadasal, hintay lang, no? Kasi always remember na kailangan natin na matutong maghintay. Dapat marunong tayo magpasensya kasi may mga bagay, no, that are beyond our control. May mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga bagay na hindi natin kayang gawin na sa kagustuhan natin, hindi ba? Mayroon tayong sinusunod, no? We are mas maganda, no, na mag-surrender na lang tayo sa universe, okay? Ialay na lang natin lahat sa Panginoon, no? Kaya lagi tayong dapat nagdadasal para magabayan tayo kung anong dapat na gawin natin, okay? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.